Diyos ko po, wala man lang tayong narinig na plano at kung ano yung mga nakapaloob dun sa plano na yon. Eh, wala, pang drama-drama lang ho. O eto pa, isa pa, pang drama-drama lang din ho, mga kababayan. Yung dalawa, si Panord at si Robin Padilla ho, mga bossing. Oh, Ang pangarap mo sa ating minamahal. Simple lang, nung isang araw napanood ko si Robin Padilla with Amy Marcos. Ano ang Amy sa Mindanao? Yun daw, infrastruktura, tapos yung letter M kung ano pa, bahala kayo diyan. Sige nga, ano yung drama niyong dalawa? ang kaso ng korupsyon at pambubudol. Ulit nga, ulit, ano daw? Sa dami ng kaso ng korupsyon at pambubudol, May napatunayan na po ba kayo? Parang wala pa din hanggang ngayon. Puros ganyan lang ho. Meron bang mga naging ebidensya na naipakita sa sambayan ng Pilipino? Parang hanggang ngayon ho, wala pa din. No? Yung Congress parang nauna pa sa inyo. Yung Congress nailabas na yung pagkarami-rami na galing sa COA na ipinasa ng Department of Education at ipinasa ng Office of the Vice President. Nailabas na yung mga resibo, Kokoy Villamin, sila Mary Grace Piatos. Di po ba? Hindi maipaliwanag yun. Yung mga 250,000 per night na mga rest house. Yung mga 420 to 460 million na mga confidential funds. Hindi pa din ipinapaliwanag. Yun ba ang gusto niyong tukuyin about sa korupsyon? tila nawawala na ang tiwala ng taong bayan sa sistema. Nawawala daw ang tiwala ng taong bayan sa sistema. Tila nawawala yung inyong mga supporter dahil sa mga kalokohan na ipinagsisisigaw ninyo doon sa inyong mga mautog-mautog. Pwede ho ba yun, mga kababayan? No? Eto, mga kakamping. Tingnan nyo na lang po, mga kakamping, mga kababayan. Dati, ayaw na ayaw po nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung bardagulan po natin with the kakampings ho, mga bossing, ng taon na 2022. Akala ko wala na forever ng kaaway itong mga kakamping. Hindi ho. Kahit papaano po, mga kababayan, napapabilib po sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po ang sabi ng mga kakamping, kakamping ako pero sinusuportahan ko tong gobyerno ni Bongbong Marcos. Yan po ba yung sinasabi nyo nawawalan ng tiwala ang sambayan ng Pilipino? Padami nga po ng padami. Yung mga dati, kabardagulang, kaasaran, galit kay Pangulong Bongbong Marcos, ngayon sumusuporta. Di po ba? Yun po ba yung sinasabi nila na nawawalan ng tiwala? Dumadagdag pa ho. Doon sa kanilang mautog. Una, madami. Umunti ng umunti. Nag-ending basketball court na lang po. Half court pa, hindi pa mapuno. Sino sa tingin ninyo yung nawawalan ng suporta at nawawalan ng tiwala? Sabi ni Elena Garcia, yes po Mark Ramos, I'm still kakamping but we are supporting Marcos government. Diba sa kanila ho, wala. Paubos ho. Atty. Vic, bilang isang abogado, Ayan. ano ang pangarap mo sa ating minamahal? Ano ang pangarap mo? Big. Simple lang, kasamang Robin. Batas na para sa lahat. Batas na para sa lahat daw. Tapos? Anuman ang estado. Parang nangyayari ho yan sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Imagine niyo yung Buloyski. Napakayaman yan. May kingdom pa nga yan. Di ba? May impyerno pa nga yan. Mali. Sorry. May imperyo pa nga yan. Yung tamayong niya. Di ba? Napakayaman yan. Nung panahon ng dating Pangulong Duterte, yung kaso niyan ibinasura lang. San isinampa? Doon sa home court sa Davao.
binuksan ulit, tinignan. Baka merong mga maling desisyon na nakita, ay dapat buksan ulit to. Wag na ilagay dyan sa Davao, ilagay na yan sa Pasig, ilagay na yan sa Quezon City. Ngayon mga kababayan, iniisip ng mamamayang Pilipino, oy okay no? Sa panahon ni Bongbong Marcos, yung mayayaman na inirereklamo, kailangan sumagot, kailangan magpaliwanag, iimbestigahan, kahit pa sinabi, no? Kahit pa ang dami nilang itinulong sa akin, mga bossing, no? Nung ako ay nangangampanya, pahiram ng stage at kung ano-ano pa. Wala tayong magagawa. May nagrereklamong mga babae na di umano inabuso ni Kibuloy. Yaan, di ba? Yaan. Nangyayari na. Yung sinasabi ni Vic Rodriguez na magkaroon ng batas, pantay-pantay, nangyayari na kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung sandamakmak na nagrereklamo, mga kababayan, kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, kasi po, yung kanilang mga kaanak ay nabiktima ng EJK sa panahon ni dating Pangulong Duterte. May nangyari po ba yun? Wala. No? Dito, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, naririnig ho. Di po ba? Sabi ni Ma'am Cecil Fernandez, The Big Five, Sir Mark, may live ba ngayon? Sandali nga, hanap nga ako, titignan ko yung update. Wala pa ako nakikitang update pero i-update ko kayo bago matapos itong live natin. Tuloy. Makapangyarihan o ordinaryo. Yun nga, si Buloy, makapangyarihan at ordinaryong tao. Ngayon, di ba? Dinidinig yung kaso. Dinidinig. Yung mga kapwa natin Pilipino, yung mga kapos sa kayamanan, nagiging, kumbaga, nagiging patas sa kanila ang batas. Di ba, Vic? Di ba? Dapat pantay ang hustisya. Ang sino mang masangkot sa korupsyon. Naku po. Inday, paparinggan kayata nito. At katiwalian, dapat may garansya ang kaparusahan at pananagot. Naku, Inday Sara Duterte. Yari ka kay Vic Rodriguez. No? Yari ka kay Vic Rodriguez. BP, hindi ko na itutuloy ito. Baka mamaya ikaw pa ang malintikan dito sa mga sasabihin ni Vic Rodriguez.